pwede po ito pong ika nga bigyan na lamang po ng mga monthly maintenance medication yung ilang pong kasamahan namin kasi hindi po talaga sasapat Department of Health itong 1,000 pesos na ito na hirap pang ibigay ng pamahalaan dahil wala naman tayong budget. So, it's not enough. Hindi ko nga ho alam kung anong gagawin dito sa 1,000 na ito kahit anong budgeting ang gagawin ni Lolo Lola kasi given yung isang sako ng bigas, yung 25 kilos sa sila mag-asawa, abay nasa 1,000 na kaagad ho, paano lang yun? Paano pa po yung gamot, di po? It's not really enough. Pero itong tanong ko natin, bagamat bill pa lamang ho ito, kakayanin ho kaya ito? What do you think, Department of Health? Itong sinasabing maintenance medication. Ako nag-file din ho dati ng ganito sa Kongreso. Si Senadora Risa may pa-file din. Si Senadora Laura Legarda may nakasalang ngayon. What do you think? Kakayanin ba ito na monthly maintenance medication support para sa ating mga senior citizens? Sir, with permission, I would like to share. Sa different programs po ng Department of Health, meron din po silang pinoprocure ng mga medications. And ito po yung binababa most likely po sa community po o sa RHUs. Just for instance po, galing po ako sa I'm from the Non-Communicable Diseases Division po ng Disease Prevention and Control Bureau. And mostly po ang pinoprocure po nila is hypertensive drugs, diabetes drugs po. And from the program po nito ng hypertension and diabetes, meron pong binaba pong mga gamot po sa managed by the rural health units po. And same with other drugs din po. Alam ko ito yung common drugs po for the senior citizens, but I know meron pa pong other drugs that can help also our senior citizens for in terms ng maintenance, sir. But different programs nga po, I have said, handling it, and most likely po, sir, if we can ask po other programs that we can submit later on what are those drugs po that perhaps that para po ma-share din po namin sa inyo what are those drugs na for the hospitals and as well also sa community po, sir. Matanong ko lang din po, parang nag-submit na ho ba kayo ng inyong position paper dito po sa mga bills na ito? Parang wala pa po kami natatanggap. Wala pa po, sir. It's still ongoing consultation, sir. But once, sir, it was finalized, we will submit po once signed po, sir. Alright. Pabalik-balik tayo sa sinasabi ho ninyo, nagpapadala kayo ng mga gamot sa mga health centers, etc. Well, yun nga po ang kailangan ng mga maintenance medicines po natin, ang Lodipin, yung mga pang-high blood, pang-diabetes. Pero hindi po lahat nabibigyan eh. I mean, so many health centers po, kahit sa mga barangay na lamang po, hindi ho nakakarating. What's going on? Magkano po ba? Meron po ba kayo on top of your head ho? Magkano po ang ina-allocate ng Department of Health para dito? Yung mga pinapadala para mga maintenance mga seniors, mga pang-diabetes, pang-high blood, hypertension. Do you have any idea at this point? I'm sorry, sir. At this point, I don't have the data, but I will consult the one handling po, the hypertension, like hypertension or diabetes mellitus medication po, sir. Next hearing po, I want the numbers, the figures from you kung magkano po ang ina-allocate natin na budget para po dyan sa mga maintenance ng mga seniors natin na binababa po sa mga health centers. Now, my question is, kakayanin po ba kung pati po ang mga barangay health centers bibigyan natin o hindi? Sir, as far as I know, sir, kapag nasa RHU po siya yung mga medical drugs, is connected po until the barangay po level, sir. All right, thank you. Mr. Chair. Go ahead. Salamat po. And salamat, Chair, sa pagtatanong sa DOH tungkol sa mga bills namin ni Senator Loren. And natuwa po ako, ma'am, marinig sa inyo na yung isa sa mga provision sa proposed bill ko na i-refer sa komite dito ni Chair Erwin ay ginagawa nyo na, at least tina-target nyo na nandun sa mga barangay health centers yung mga necessary maintenance medicines. Balak din po nung panukalang batas ko na extend din po ito, yung access sa mga ito, sa mga partner botikas na pwedeng makontrata ng DOH, masaklaw nung batas, kung maisabatas yung bill ko. And ganun din po, ma'am, kanina sa slide naman ng DSWD, sa health spending po talaga,
napapansin, halos napupunta yung pension ng mga senior citizens. May pondo rin naman po, bukod, no? May pondo pa ang Department of Health. Bakit hindi programahan na lang ng mas maayos pa? Yung magaganda nyo namang mga advokasya, una tawag nyo active aging, ngayon naging healthy longevity, para maging complement dun sa sinusulong naming pensyon, mas malaking pensyon mula sa DSWD. Kaya actually ang bias ko po, bukod sa o imbes na bigyan ng 1K lamang yung ating seniors, balak nga po itaas kahit konti sa 1,500 pesos. Mas integrated approach po ng ating mga health centers. Kasi sinasabi naman po ninyo sa DOH, di ba, yung health at every life cycle. So dapat pati yung sa senior citizen years natin. So ibig sabihin ng integrated approach, nasa client, target client list ng health center, yung ating mga senior citizens, may assigned na doktor o health workers para sa senior citizens. May libreng gamot nga po at covered ng PhilHealth gamot package para sa seniors. So, yun po Mr. Chair para sa kabatiran sana ng DOH kaugnay ng sinusulong nating mga batas sa seniors. Thank you Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. Are you done, DOH? Okay. Now we move to the National Commission of Senior Citizens. Do you have any, Dr. Lorecha, do you have any presentation? Magandang umaga po, Chair. Wala po kami presentation, but I'd like to read something here. Go ahead po. And we have also submitted our position paper, both soft copy and hard copies. So una po sa lahat, kami sa komisyon ay nagpapasalamat po sa inyong walang sawa at walang humpay na suporta para sa Universal Social Pension at saka para po doon sa ating Maintenance Medication Act. No? Maraming salamat po kay Senator Risa, Senator Erwin at sa lahat po ng inyong committee. Kami po ay naniniwala na sa dumadami ng nakatatanda. As of today, we have around 10.3 million Filipinos who are aged 60 and beyond. That is projected to be at 13.2 million by 2030. And according to the United Nations, there will be one senior citizen for every 5 Filipinos by 2050. And only 3 out of 10 seniors receive formal pensions, and the poverty incidence among elderly households is at 14%. So heto pong pagbibigay po ng 1,000 social pension, not only to indigent senior citizens, would truly be appreciated. Alam naman po natin na ang daming naghihintay para po dito. Subalit, kung titingnan po natin, nakita na po natin na sinabi po ninyo, Mr. Chair, na dapat non-discriminatory ang pagbibigay ng tulong sa ating mga nakatatanda. Heto po ay nakita natin sa ating bagong batas, yung Expanded Centenarian Cash Act, na kung saan 11982 ay nagsasaad sa pagbibigay ng 10,000 para doon po sa 80, 85, 90 at 95 na wala pong pinipili. Ikaw man ay pensyon or wala, ikaw man ay frail or hindi, masakitin, ikaw man ay may suporta sa iyong pamilya o wala, ikaw ay makakatanggap nitong reward na ibinibigay ng ating pamahalaan. So ito po ay nagpapakita at nagpapatunay na yan naman po ay pupwede talaga nating gawin upang wala pong kahit isang senior na maiiwan po. So suportado po ng komisyon ang inyo pong batas na ito. Tiningnan din po namin ano ang economic impact nito sa dahilanan na sinasabi po ng Department of Budget and Management, very tight fiscal space. Sa amin pong position paper, inilagay po namin dyan magkano ang kakailanganin taon-taon kung ito ay ma-implement, considering the longevity at considering that there are more than 100 senior citizens that are registered every day. So yan po, dapat tingnan din po natin yan. And ang amin po ay gusto naming magkaroon sana ng recommendations for this. Bago po sana ito ay maisa batas, ay magkaroon po sana kung nanaisin po at mamabutihin po ninyo, Mr. Chair, na sana ay magkaroon ng technical working group kung saan po ang lahat ng ahensya na nangangailangang magbigay ng feedback
at saka mga stakeholders ay maisali po natin. At gusto po naming banggitin sana na sa lahat po ng Senate bills na ito for the Universal Social Pension, nowhere is the National Commission of Senior Citizens is actually mentioned. But we know for a fact that in 2019, under Republic Act 11350, the National Commission of Senior Citizens was created specifically to ensure that there is a commission that will oversee and look into the welfare benefits and rights of the senior citizens. Dr. Loreche, may I butt in? Opo. I just want to ask, so who's implementing the social pension program right now? DSWD. DSWD po. DSWD. So ano Yes. po nangyari? Dito nga sinasabi ni Director Dr. Loreche, itong Section 11 of Republic Act number 11350, transfer of functions from DSWD, all function to National Commission of Senior Citizens, all functions, programs, projects, and activities which are being undertaken by DSWD for the formulation, implementation, coordination, blah, 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 vulnerable and disadvantaged senior citizens shall be transferred to the National Commission for Senior Citizens. Di po ba kasama ang social pension dito? Yusek Dimaporo? Yes po. Mr. Chair, regarding the transition, meron kaming engagement plan with the NCSC that is based on their readiness to receive the programs from the DSWD. May three main programs that are Okay. senior citizen related, that's assistance to older persons, provision of cash gift to centenarians, and social pension. Yung dalawa, assistance to older persons, was transferred to them in 2024. Yung provision of cash gift to centenarians was transferred to them in 2025. The social pension is not transferred because DSWD is awaiting for the NCSC submission of the report of milestones to show the readiness to deliver social. Actually, Yusek Dimaporo, kahit nung ako DSWD pa noong 2022, we've been waiting for this, Dr. Loreche, yung sinasabing requirement, yung panghuli na requirement na binabanggit ni Yusek Dimaporo. Kailan ho ninyo masasubmit ito, ma'am? We can submit it today. We have already prepared. Actually, Okay. as a matter of fact, we wrote them a letter sometime in April seeking an audience so that we can already submit. Seeking an discuss audience saan po? with the DSWD. With DSWD. Po, para po Okay. sa transition ng ating social indigency program. At dun po sa aming sulat na Bakit nakasaad. po? Hindi ko kayo pinapansin? Now, let me ask you. I'm asking you now. Hindi ko kayo pinapansin? I think, Gusto nyo, samahan ko kayo sa DSWD bukas. sige po. Kasamahan ko po kayo. Hindi, pista official bukas. Sa Biyernes. Kaya ba bibit-bitin ko kayo doon sa DSWD? I'm sure papasukin mo tayo doon. Thank you po. Thank you. Go ahead. Yeah, Mr. Chair. Go ahead, Senator. Salamat, Mr. Chair. And salamat para sa conversation na to. Kasi actually nga, tulad ni Chair, sa pagkaalala ko, yung NCSC nga po, mag-administer dapat ng senior citizens pension program. So, looking forward na kung kailangan pa kayong dalhin ni Chair doon sa department, ma-actionan po yung sulat ninyo of 3 months ago pa or 4 months. June, July. Opo, 4 months ago.